Now, dito na naman tayo sa karugtong. Again, ito ay galing sa, random post ito sa ating isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan, lalo na dito sa Philippine Civil Service Review for All. Tapos tayo dito sa number 1, number 2, number 3. Tapos, hindi kasi ito magkasunod. Ginawa natin itong number 3, number 4. So, ngayon, dito na tayo sa number 5. Marami pa ito, mayroon pa itong mga karugtong. Ang nandito ay regarding to sa ratio. I was thinking na sana later na lang ito kasi yung susunod naman natin ay regarding sa mga ratio. Yung isang set na naman ng mga tanong ba. So anyway, let's read the problem. A bill was passed. So, ito yung nanalo by a vote of 7:5. What part of the vote counts were in favor of the bill? Dapat nating intindihin yung mismong nasa given. A bill was passed by a vote. So, nanalo. Dito tayo sa mas marami. 7:5. Nanalo yung 7. What part of the vote counts were in favor? Ito yung in favor. Kapag sinabing what? Part of the vote counts. So yung vote counts, ito yung total mismo sa ating ratio, which is yung 7 at yung 5. So 7 plus 5, and this is 12. So ito na yon. Kopyahin natin si 7 kasi yan yung in favor sa bill. Over dito sa total, 7 plus 5, and this is 12. At ito ay meron naman talaga sa choices. Para mas lalo itong maintindihan, isa pang solusyon. Pwedeng ganito nyo gawin para hindi magkabaliktad-baliktad. What part of the vote? Let P para sa part na hinahanap natin. Of multiplication. Vote counts. Yan yung total. So, meron tayong 7:5. 7 ba yung nanalo tapos yung talo ay 5. So, ang total nila ay 12. So, therefore, 7 plus 5 where equal yan siya in favor sa mismong bill. 7 yan siya lahat. Yung nanalo, yung bumoto ba na pinakamaraming boto ay 7. So, hanapin natin yung what part dyan, yung letter P, yung value ni P. 7 plus 5, i-add mo na natin yan, and that is 12. So, si 12, i-multiply natin sa P, so we have 12P equals 7. Para makuha natin yung value ni P. Since si 12 ay pang-multiply sa P, kapag matransfer yan, laging tandaan, kapag mag-transfer tayo ba? Kapag pang-multiply, pang-divide na yan sa kabila, or kung pang-divide, pang-multiply na yan. Kung pang-add naman, kapag matransfer, magiging pang-minus or negative. Kung negative naman or pang-minus, magiging positive kapag mag-transfer. So ngayon, kapag coefficient siya dito sa P or katabi sa P, ang ibig sabihin yan ay nag-multiply si 12 sa variable P natin. Since nag-multiply siya, kapag matransfer, pang-divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 12 to both sides para makancel yan siya. So, ang matitira na lang natin ay itong variable P natin. Now, P equals 7/12. No need na natin yang isolve ang fraction na 7/12 kasi yan naman yung nasa choices natin, mga fractions naman yan siya. So therefore, yan na yung sagot, 7/12. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na mga videos natin. Basahin lang natin, pwede nyo i-comment kung gusto nyo yung sagutan muna. If a man travels for half an hour at 60 kilometers per hour and for quarter of an hour for 120 kilometers per hour, what is his average speed? Then ito naman yung number 7, more on sa average tayo, if 4 men can paint. So ito naman yung work problem. Kanina lang sa aming private group, mga work problems yung aming topic. So anyway,
Thank you for watching. And all I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.